The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Peter approached Jesus and asked him, Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive? As many as 7 times? Jesus answered, I say to you, not 7 times, but 77 times. That is why the kingdom of heaven may be likened to a king who decided to settle accounts with his servants. When he began the accounting, a debtor was brought before him who owed him a huge amount. Since he had no way of paying it back, his master ordered him to be sold, along with his wife, his children, and all his property and payment of the debt. At that, the servant fell down, did him homage, and said, Be patient with me, and I will pay you back in full. Moved with compassion, the master of that servant let him go and forgave him the loan. When the servant had left, he found one of his fellow servants who owed him a much smaller amount. He seized him and started to choke him, demanding, Pay back what you owe. Falling to his knees, his fellow servant begged him, Be patient with me and I will pay you back. But he refused. Instead, he had the fellow servant put in prison until he paid back the debt. Now, when his fellow servants saw what had happened, they were deeply disturbed and went to their masters and reported the whole affair. His master summoned him and said to him, You wicked servant, I forgave you your entire debt because you begged me to. Should you not have had pity on your fellow servant as I had pity on you? Then in anger, his master handed him over to the torturers until he should pay back the whole debt. So will my heavenly Father do to you, unless each of you forgives your brother from your heart. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. One year ago, exactly today, I had my stroke. 1 year ago, exactly today, I know God has a better plan. In spite that some said, I will not be able to make it, then 1 year after, I am here again. My dear friends, my brothers and sisters, because God is kind and merciful. Do not forget that. Because God is kind and merciful. Not because we are good, but because God is good. We all know the saying, love begets love. But today, I would say, forgiveness begets forgiveness. Ano po ang sabi sa unang pagbasa? If you forgive your brothers and sisters, when you pray, God will forgive you. When you pray, God will forgive you. But if you keep vengeance in your heart, God will look with you with vengeance in detail. Sabi sa unang pagbasa, in detail. Aalalahanin ng Diyos ang iyong pagkukulang at pagkakamali. Kaya nga,
Mahalaga tayo'y nagpapatawad. Sabi nung isa, pero Father, gusto ko siyang patawarin, kaya lang, yung sama ng loob hindi nawawala. Mga minamahal na mga kapatid, magkaiba yung magpatawad at sama ng loob. Inuulit ko, magkaiba yung magpatawad at sama ng loob. Sapagkat ang sugat, hindi naman agad-agad gumagaling. Di po ba, ano? Pag kayo may sugat na ganyan, pag nilagyan ng gamot, hindi naman agad gumagaling. Magnunot-nut pa yan. Hari nawa, hindi yan mamamaga. Pero, habang mas malaki ang sugat, gumaling man, pagdating ng araw, may peklat. Di po ba? Mahalaga yun. Hindi lahat ng sugat, gumagaling agad. Gumaling man, may peklat. Kaya pag sinabing, Father, gusto ko magpatawad, kaya lang nararamdaman ko pa ang sama ng loob, ay talagang ganon. Patawarin mo na, kahit mayroon pang sama ng loob. Kasi tuwing ikaw ay magdadasal, pati ikaw ay hindi patatawarin ng Diyos. Di po ba? Mahalaga yun. Patawarin mo na, upang tuwing ikaw ay magdadasal, pinapatawad ka ng Diyos. Mahalaga yun, mga minamahal na mga kapatid. Pero huwag niyong kakalimutan, kasi may mga tao, Father, humingi na ako ng tawad yan, hindi pa rin niya nakakalimutan yung ginawa ko sa kanya. Natural. Ano ka? May mga bagay na pwedeng patawarin, pero hindi pwedeng limutin. Akala ninyo, ha? May mga bagay na pwedeng patawarin, pero hindi pwedeng limutin. Hindi ba pinatawad ni Jesus si Judas? Pinatawad. Kaya lang, tuwing mababanggit ang pangalan niya, ang nagkanulo. Hindi po ba? The one who betrayed. Pinatawad yun, pero hindi makakalimutan na siya yung nagkanulo. Mga minamahal na mga kapatid, mahalaga din pong maintindihan kung bakit tayo ay nagpapatawad. Ikalawa, kung bakit kailangan nating hindi nagtatanim na sama ng loob. May kasabihan, sabi nila, yung mga nag-iipon ng sama ng loob ay parang umiinom ng lason na nangangarap na yung kaaway ang mamamatay. Inuulit ko, may kasabihan na yung mga taong may sama ng loob ay umiinom ng lason na nangangarap ng kanyang kaaway ang mamamatay. Sino naman ang nakita ninyong uminom ng lason, yung katabihan na matay? Ikaw. Hindi po ba? Kaya habang ikaw ay nagngingit-ngit sa sama ng loob, ikaw ang pumapatay sa iyong sarili. Di ba? Meron ka kaaway. Ang sarap ng tulog niya, ikaw nakatinga. Puyat ka palagi. May stroke ka. Ano po? May kaaway ka, hindi ka makakain sa sama ng loob. Siya, sarap ng kain niya. Di ba? Ikaw, sa sama ng loob, nakasimangot ka, siya ngiti, siya lang ngiti. Sino sinisira mo? Ikaw. Ikaw. Di ba? Kaya nga pag sinasabi ko sa inyo, pag mayroong kayo nagiging kagalit, mayroong ginagawa masama sa inyo, di ba? Sana wag niyo itong kinakalimutan. Di ba? Pag mayroong ginagawang masama sa iyong kapwa, tingnan mo lang siya, ngitian mo lang siya. Gandahan mo ang ngiti, di ba? At sa loob mo, sasabihin mo, mamamatay ka rin. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, ano sabi sa ikalawang pagbasa? We don't live by ourselves alone, so we will not die by ourselves alone. We will live in Christ, we will die in Christ. Let Christ do the judgment because Christ is a God of justice.
Mga hayaan mo na yan. Hayaan mo na yan. Lilipas din yan. Kung ikaw ay mabuti, susuklian ang iyong kabutihan. Madalas ko po yung sinasabi, kung ang iyong kapwa ay mabuti sa iyo, maging mabuti ka. Kung ang iyong kapwa hindi naging mabuti sa iyo, maging mabuti ka sapagkat yan ang iyong pagkatao. If people are good to you, be good to them. If people are bad to you, be good to them because it is who you are. Do not allow other people to make you bad. Huwag niyong hayaan ang pagkakamali ng ibang tao ay gawin kayong masama. Mabuti ako. Maganda yung sinasabi natin sa ating mga sarili, mabuti ako. Hindi ko yan papatulan, mabuti ako. At ikatlo, marahil, mahalagang-mahalaga ito. If you're able to forgive other people, please listen. If you are able and you are asked to forgive other people, my dear brothers and sisters, please learn to forgive yourself. Please learn to forgive yourself. Pagkamisan, kaya tayo mabigat ang loob sa ibang tao dahil mabigat ang loob natin sa ating mga sarili. Learn to forgive yourself. We are not perfect. Pag kayo nagkamali, hayaan nyo na. Stop saying yourself. Kasi tayo mga Pilipino, pag nagkakamali tayo, sinasabi natin sa mga sarili, ang tanga-tanga ko. Di ba, no? Di ba sinasabi nyo yan? Di ba? Ang tanga-tanga ko. Di ba? Sabi ni Lord, alam ko, tanga. Diba? Learn to forgive yourself. Ano sabi ni Santo Papa? Sometimes, stupidity is a gift. Huwag mo lang aaraw-arawin. Sabi ni Santo Papa yan, di ba? Tanggapin natin. Tanggapin natin. Yung mga Jesuita, mahilig sa ganun eh. Lumaki ako sa seminaryo, sa aking paghuhubog na palagi akong nakakarinig, tanga, huwag kang tatanga-tanga. Ano po? Ibig sabihin, gamitin mo ang iyong utak. Gamitin mo ang iyong utak. Sayang ang utak. Walang bumibili ng second hand na utak. Ano po? Gamitin ninyo. Akala ninyo may bumibili niyan. Wala. Ano po? Matuto kang magpatawad sa iyong sarili. Matuto ka. When you learn to look at yourselves in the mirror, and you're able again to say to yourself, God is kind and merciful. I know my sins. I know my misgivings. I know my weaknesses. But in spite of it, I am loved by God. Mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Kaya turuan mo ang iyong sariling mahalin mo ang iyong sarili. Kaya mga magulang, kung makapagsalita sa anak, pangit ang sinasabi, ay dahil hindi nyo natutunang mahalin ang inyong mga sarili. Anong isang malaking pagkakamali, mga magulang? I'm sorry I have to say this. I'm sorry I have to say this. Yung anak, yung nanay, pinapalo yung anak niya. Pak! Pak! Putang ina mo. Pak! Pak! I'm sorry I have to say this. Sabi ng nanay sa anak niya, putang ina mo. Putang ina. Sino minumura niya? Sino? At least alam ninyo. Di ba? At least alam ninyo. My dear friends, my brothers and sisters, sometimes the very people who curses himself is himself because of inability to love and to accept that he is being loved. Ang Diyos ay mahabagin at mapagpatawad. My dear friends and brothers and sisters, to forgive begets forgiveness. Learn to forgive yourself. Nagkakamali ako dahil ako'y tao lamang.
Pero alam kong sa aking pagkakamali, binibigyan ako ng Diyos ng pagkakataon at pag-asa na maging mas mabuti ngayon kumpara kahapon. 1 year ago, I had a stroke, and today I stand here because God is kind and merciful, allowing me to become a better person today than yesterday. Amen. My dear friends, my brothers and sisters, I survived my stroke because of your many prayers. I'm here and say again, maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong mga panalangin, sa inyong pakikibahagi, sa inyong paglalakbay, pakikilakbay. Sadyang mahirap ang buhay, pero hindi ito ang dahilan para tayo maging malungkot. Ang karamdaman ay bahagi ng buhay, pero hindi ito ang dahilan para sumuko at matakot. Sapagkat ang Diyos ay mabuti at mahabagin. Naway matutunan nating patawarin ang mga taong nakasakit sa atin, matuto tayong magpatawad, lalong-lalo na sa ating mga sarili. Simulan natin sa ating pamilya, sapagkat sadyang tayo'y nasasaktan dahil kapag tayo nagmamahal, binibigyan natin ng kapangyarihan ang mga taong minamahal natin na tayo ay saktan. Nawa ay mangibabaw ang ating pagmamahal upang matuto tayo magpatawad. My dear friends, my brothers and sisters, the only way to be forgiven is to forgive. Do not be afraid to put your hands on your chest and say, I forgive myself. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.